Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay pag-aaralan natin ang ating susunod na aralin na ang Pilipinas bilang isang bansang arkipelago. Noong nakaraan, napag-usapan natin ang tungkol sa 18 mga rehiyon sa Pilipinas at ito ay ang Region 1, Ilocos Region, Region 2, Cagayan Valley, Region 3, Central Luzon, Region 4A, Calabarzon, Region 4B, Mimaropa. Ang CAR ay Cordillera Administrative Region. NCR ay National Capital Region. Region 6 ay Western Visayas. Region 7 ay Central Visayas. Region 8 ay Eastern Visayas. At ang panibago ay ang NIR noong 2024 na tinatawag din nating Negros Island Region. Region 9 ay Zamboanga Peninsula. Region 10 ay Northern Mindanao, Region 11 ay Davao Region, Region 12 ay Soxargen, Region 13 ay Caraga, at BARM ay Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Sa ngayon naman, pupunta na tayo sa paksang bakit ba mahalaga ngatiin ang mga lalawigan at lungsod sa bawat rehiyon. Ang kasagutan ay ito ay dahil mas madaling pamahalaan at pangasagwaan ng pamahalaan dahil mas maliliit na unit at mas mabibigyan ng budget kapag mas maliliit ang mga rehiyon kaysa isang malaking arkipelago, lalo pa sa Pilipinas na magkakahiwalay ang ating mga pulo. So, paano ba hinahati yung mga lalawigan at lungsod sa bawat rehiyon? Hinahati ang iba't ibang rehiyon batay sa kanilang pisikal, kultural, politikal, at ethnological. So nakabase siya, ginugrouping siya based sa kanilang physical attributes or culture nila, pwede rin sa mga political things or matters, and lastly is ethnological, lalo na kung sa isang lugar na yon ay may mga ethnic people or tribal people na magkakasama. Kaya sila pinagsasama-sama o hinahati base sa lalawigan. Ngunit ngayong araw na to, pagnilayan muna natin ang tanong na ito. Bakit pa mahalagang malaman ang sakop na teritoryo ng bansa? Lalo pa dito sa Pilipinas na tayo ay isang arkipelago, bakit ba kailangan natin malaman ang ating teritoryo? Isa sa mga usapin na mainit ngayon ang tungkol sa pinag-aagawang lugar ng Pilipinas at China. Sa tingin mo ba, nararapat ba na alam mo bilang isang estudyante ang sakop ng teritoryo ng iyong bansang tinitirhan? Kung gayon nga, pag-uusapan natin na ang ibig sabihin ng teritoryo ay isang nasasakupang kalupaan, katubigan at himpapawid ng pag-aari o konektado sa isang particular na bansa. So pag sinabi natin teritoryo, may tatlo siyang bagay na kinasasakupan. Number one ay ang kalupaan or the landforms, katubigan, every water forms, at himpapawid. So even yung space natin ay kasama sa teritoryo natin. Ngayon, ano ba yung sakop ng ating teritoryo? Una, pag-uusapan natin yung tungkol sa sakop ng teritoryo natin base sa international law. Mahalagang malaman ninyo kung bakit international law ang unang basis. Dahil kapag hindi tanggap ng international law, ay maaaring magkaroon ng digmaan. Kailangan kasi may usapin mula sa isang bansa patungo sa isang bansa. Kaya nga nagkakaroon tayo ng United Nations because nagsaset tayo ng mga rules and laws para maiwasan ang mga digmaan. So, merong law patungkol sa mga teritoryo. At unang law dyan ay yung Archipelagic Doctrine or Doktrinang Pangkapuluan, UNCLOS 12 nautical miles, and UNCLOS EEZ. Pag-usapan natin isa-isa ang mga ito. Ang Pilipinas ay isang arkipelago. So muli, nung pinag-usapan natin ang arkipelago kasi ay isang lugar na binubuo ng pangkat ng kalat-kalat na pulo na napapalibutan ng mga anyon tubig. Ang Pilipinas ay isang arkipelago. So sa totoo lang, hindi talaga pwede ang isang bansa or ang isang isla na maging isang bansa because kalat-kalat siya at parang ang hirap sukatin ng kanyang teritoryo. Pero ang Pilipinas ay hindi pumayag na hindi siya maging isang bansa.
Bukod sa Pilipinas, meron pang Bahamas, meron ding Fiji, meron ding Papua New Guinea, meron ding Indonesia. Tayong lima ay mga archipelago or mga bansang kalat-kalat. Okay? So dahil nga kalat-kalat ang mga bansang ito, napapaligiran sila ng tubig, sinabi nila gusto nilang maging isang estado o isang bansa. Kaya naman, itong limang bansang ito ay nagpunta sa UN, okay? Lalo na nung conference na ginanap at sa pamamagitan ng conference na nangyari noong Desyembre 10, 1982 sa Montego Bay, Jamaica. Tandaan natin ito ay sa Montego Bay, Jamaica noong Desyembre 10, 1982. Ang limang bansang ito ay pinayagan ng UN sa pamamagitan ng conference nila na magkaroon o maging tawaging isang bansa or estado. So ano ba yung ibig sabihin nitong UNCLOS na to? Okay? Tinatawag natin itong United Nations Convention on the Law of the Sea. Ibig sabihin, ito ay isang pandaigdigang treaty or kasunduan or in other terms, agreement na bunga, again, noong United Nations Conference. So pag sinabi natin conference, nagkaroon ng meeting. Okay? Ang UN ay isang body of group of nations na nagkakasundo sa mga pandaigdigang rules and regulations. So nagkaroon ng UN ng meeting, lumapit doon ng limang bansa, at paglapit doon ng limang bansa, nilapit nila sa UN na pwede ba kami ay tawaging mga estado or bansa? So, nag-create sila ng tinatawag na UNCLOS or treaty. Parang ngayon, parang merong sinangin na document at ang tawag natin doon ay the UNCLOS. Ito ay nangyari mula noong 1973 to 1982, yung mismong conference na yun. So matagal ang proseso bago napayagan na maging bansa ang limang bansang iyon. Now, doon sa UNCLOS na nangyari, may mga tatlong sub-rules na nakalagay. Parang dito sa school, meron tayong 5 rules. Ang UNCLOS ay may tatlong rules. First rule ay yung doktrinang pangkapuluan or tinatawag natin sa English na archipelagic doctrine. So ito ay ang batayang sukat ng mga lupain at karagatan ng mga bansang archipelagic. So ang archipelagic doctrine, nagbigay siya ng sukat. Okay? Kung hanggang saan yung lupain natin at karagatan natin. So, nakapaloob din sa doktrinang pangkapuluan na ang Pilipinas ay kahit ito ay archipelago, ay isang bansa. Provided alam natin hanggang saan ang ating teritoryong lupain, karagatan at himpapawid. So sinasaad dito na ang bawat coastal state or again, mga archipelago ay may karapatan sa territorial sea na nasa 12 nautical miles at exclusive economic zone o 200 nautical miles. Pag-uusapan natin yon na hindi lamang siya yung nasa loob, kung hindi may hangganan pa sa labas ang ating sakop na mga katubigan. So nagsisimula yung sukat ng ating teritoryong pangdagat mula sa aplaya, meaning baseline ng mga lupain papunta doon sa may katubigan o sa 200 nautical miles. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang larawan. So, after ng UNCLOS na yon, kasama yung susunod pang dalawang rules, nailathala ang archipelagic doctrine sa public international law. So, ibig sabihin, inagriyan ng UN at ng iba't ibang bansa ang pagsasabing ang Pilipinas kasama ang 4 pang bansang archipelago ay bansa. Pangalawa ay meron tayong batayang sukat at dapat irespeto ito ng iba pang mga bansa, lalo na't malapit sila sa atin. So tandaan, ang public international law ay tinatawag na batas internasyonal. Ito ay tumutukoy sa kalipunan ng mga alituntunin, pamantayan, legal na kaugalian at standard na sinusunod at pinanghahawakan ng mga estado. So dapat lahat ng mga bansang kasama, magang hindi man kasama, ay dapat sumunod sa public international law. So, ang tanong, ang Pilipinas ba ay isang bansa?
Very good. Pilipinas ay bansa dahil sa anong doktrina? Very good. Tayo ay isang bansa dahil sa archipelagic doctrine. At ano ang sabi sa archipelagic doctrine? Tayo ay merong sukat. Yan. Or tinatawag na batayang sukat sa ating teritoryo, sa lupain o karagatan man. Ngayon, isa pa sa mga rules na under ng UNCLOS ay tinatawag din nating the UNCLOS 12 nautical miles or territorial sea. So, pag sinabi nating territorial sea at 12 nautical miles, parehas lang naman yon. Okay? Pag-uusapan natin kung ano ba yung pinagkaiba lang nila, very slightly. But balik-balik rin mo yan, parehas lang siya. Pag sinabi mong 12 nautical miles territory, it means territorial sea. Pag sinabi mong territorial sea, it's your 12 nautical miles territory. So pag-usapan natin para hindi kayo malilito. Pag sinabi natin 12 nautical miles, basically, ito yung sukat. Okay? So hanggang saan? Okay? So pag sinabi natin 12 nautical miles, ito yung ganap na soberanya at control. So meaning to say, meron kang power, okay, meron kang authority, pwede kang magpatupad ng mga law at hindi pwedeng sakupin yan ng kahit sino man. Parang yung bahay natin, ano, kayo, pag may bahay kayo, hindi pwedeng pumasok dyan ng kahit sino man. Kasi pag pumasok sila dyan, trespassing sila o pwede silang sabihin natin, isipin natin nagdanakaw sila. So ang 12 nautical miles ninyo ay mula sa inyong bahay hanggang sa gate ninyo. Okay? Mula sa labas ng bahay ninyo hanggang sa gate ninyo. Yan ang inyong 12 nautical miles. At hindi pwedeng pumasok dyan ang kahit sino man. Kayo ay may ganap na soberanya, meaning pwede kayo maglagay dyan ng mga decoration, pwede kayo maglagay ng ilaw at marami pang iba. Pero hindi pwedeng galawin o pakialaman ito ng ibang mga tao. So, ano ba teacher yung itsura natin pag-isipan pa natin ang 12 nautical miles. So tandaan ninyo mga anak na ang 12 nautical miles ay tumutukoy. Tandaan katulad sinabi ko, meron tayong karapatan at responsibilidad para pangalagaan ito. Okay? At gayon din, yung mga barko natin ay hindi pwedeng bombahin ng kahit anong bansa, lalo na kapag nasa 12 nautical miles kasi pagmamay-ari natin yon. So ano ba itsura, teacher, ng territorial sea natin? Okay? Yan. So, or 12 nautical miles. Ito po yung itsura ng ating 12 nautical miles or territorial sea. Ayan. So, kung ito yung ating land sa oras na ito, parang ito yung sa bahay nyo, yung hangganan ng bahay nyo, ang inyong territorial sea ay mula doon sa baseline, okay, hanggang doon sa, ayan, okay, na pwede kang maglayag and again, you have all the power and authority sa lugar na yan. Okay? So, di ba sabi ko nga, ang 12 nautical miles ay sukat, yung territorial sea naman ay yung tawag. So, pag sinabi nating territorial sea, ito ang karagatang teritorial. Okay? Meaning, ito yung tumutukoy sa katubigang sakop na teritoryo ng isang bansa na napapalibutan ng katubigan sa alinmang panlabas na bahagi nito mula sa playa o pinakamababaw na bahagi ng dagat. So, ibig sabihin lang ng territorial sea is yung tubig. Okay? Na pagmamay-ari natin na may power and authority tayo. Ilan ang sukat ng territorial sea? Very good. 12 nautical miles. Ngayon naman, bukod sa 12 nautical miles or territorial sea, meron din tayong tinatawag na UNCLOS 200 nautical miles o kilala sa tawag na EEZ. Pag sinabi nating EEZ, ito ay tinatawag na Exclusive Economic Zone. Ang Exclusive Economic Zone ay isang bahagi ng karagatan na kinikilala sa ilalim ng UNCLOS. So from the word Exclusive Economic Zone, meron lamang tayong karapatan. Okay? Ang pinagkaiba nito sa 12 nautical miles, ang 12 nautical miles sa atin yon. Pero pag Exclusive Economic Zone ay pwede natin i-share sa ibang tao. Okay? Or sa ibang bansa. Hindi siya solely sa atin lang. Okay, so ibig sabihin, pag merong ibang bansa na naglayag doon, pwede rin silang maglayag. Okay?
Pero tayo ay may karapatan sa sumusunod. Pwede tayong mag-exploration. So hanggat 200 nautical miles radius natin, hindi tayo pwedeng bombahin ng ibang bansa kasi pasok pa rin siya sa EEZ natin. Pwede tayong mag-explore. Another ay pwede rin natin gamitin yung mga likas na yaman at linangin. When we say linangin, we improve on it. Okay? We make use and then we develop it. And then next ay kumuha ng enerhiya mula sa hangin at tubig. So, mas pinalawak kasi kulang yung 12 nautical miles. So, nakita nila at isinulong nila na, sige, lakihan pa natin ng konti ang nasasakupang tubig ng mga archipelago. Kaya nagkaroon ng 200 nautical miles rule. Now, sabi dito, tandaan natin na ang saklaw lang ng EEC ay mula doon sa Batayang Guhit. So nagsimula rin naman siya sa shore or sa baybayin hanggang sa 200 miles. Okay, pakikita ko sa inyo yung picture. However, there are times may mga nangyayari na minsan nagsasapawan kasi nga syempre dikit-dikit din ng mga bansa, 'di ba? So minsan yung 200 nautical miles nagkakaroon ng connection. Okay? Or nagme-merge. So kapag nagkakaroon ng merging or nag-aapaw, nagpapatong yung 200 nautical miles, dapat mag-usap sila. Okay? Or that's what we call sharing. Okay? Or in law form, ang tawag natin doon ay diplomatic talk. Yan. Or diplomacy. Okay, na kung saan magkakaroon sila ng agreement. Halimbawa, tayo at ang China. O since nagsasakop tayo sa 200 EEZ or sa 200 nautical miles natin, mag-usap tayo. Share tayo dito sa mga resources na to. Hindi pwedeng sa inyo lang. Okay? Yun yung 200 nautical miles. Hindi katulad ng 12 nautical miles, hindi pwedeng mag-share. Ang 200 nautical miles, pwede lang tayong mag-share. Kasi lalo na kung magkakaroon ng overlapping of the measurement. So, para makita ninyo, no, ito yung exclusive economic zone. So, magsisimula siya dun sa may baseline, alright, hanggang dito. Ayan, napansin nyo ba? Still, parang nasakop nyo pa rin ang territorial sea. So, kung tutingnan nyo, 12 nautical miles minus 200 nautical miles. So, yun yung nadagdag na karagdagang tubig sa area natin. At hindi lamang tubig, actually, ang kasama dun sa 200 nautical miles na yun, kundi kasama pa yung continental shelf and even the depth of the earth. So, bago ko sabihin sa inyo yung mga iba pang sakop niya, ito lang yung quick difference, no? Pag sinabi nating territorial sea, tandaan nyo, yung sovereignty or power ay ganap, meaning sa atin, pero kapag ka EEZ, karapatan lang. Ibig sabihin, pwedeng mag-share. Ang lawak ng territorial sea ay 12 nautical miles, kaya tinatawag natin siyang 12 nautical miles or territorial sea. Ang exclusive economic zone naman ay 200 nautical miles. Ang karapatan naman natin, pagtandaan sa territorial sea, pwede tayong gumawa ng batas at mga regulasyon. Ngunit, pag sa exclusive economic zone, karapatan lang. Meaning to say, pwedeng mag-share at mag-usap kapag merong nagkakaroon ng problema. So, tandaan natin na ang iba pang mga bansa ay maaaring maglayag, magpalipad at maglagay ng mga submarine, cable at pipeline sa EEZ ng ibang bansa. Okay? As long na, okay, tandaan, ngunit hindi nila maaaring gamitin ang mga likas na yaman ng bansa nang walang pahintulot. So as long na sila ay makikipag-usap, makikipag-agree, doon lang sila pwedeng gumamit sa exclusive economic zone natin. Okay, parang halimbawa, para at least makita niyo yung picture, no? 'Di ba? So, parang ito yung bahay nyo, katulad ng sinasabi ko kanina, mula doon sa may gate or sa pintuan ng bahay ninyo hanggang sa gate, that's what you call the territorial sea. Now, outside your house, na minsan may nakikipark sa bahay ninyo, di ba? Minsan,
merong tumatambay sa bahay natin, lalo na dito sa area natin, hindi natin pwedeng ipagdamot yon. Alright? Kasi ang tawag natin dun sa labas ng bahay natin ay tinatawag na natin siyang exclusive economic zone. Meaning, ito ay shared property. It's not part of your own property. Alright? It's for everyone. So sana naunawaan ninyo ang difference ng territorial sea at exclusive economic zone. So, dahil nga dyan, hindi lamang tayo basta naka-anchor lang sa tinatawag nating international law. Parang mas lalong tumibay ang batas ng Pilipinas sa claim niya na ito ang teritoryo natin. Hindi lang tayo basta sabi-sabi, kailangan merong mga evidence. So aside from international evidence, meron pa tayong Philippine evidence at ito ay nasa PD 1599 at sa Ligang Batas 1987. So, simulan natin sa Presidential Decree 1599. So, ito yung batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Again, yung tatay, okay, ng current president natin ngayon na pinagdidiinan niya ang EEZ or Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. So, isa yan sa mga nilagdaan niya na, okay, kung ano yung sinabi sa public international law na 200 nautical miles, hanggang doon ang teritoryo ng Pilipinas. So, that's Presidential Decree 1599. Bukod pa doon, hindi lamang isang presidential decree kung hindi inilagay pa sa ating saligang batas or sa ating constitution. So kasi pag constitution siya, hindi siya basta-basta maaalis. Okay? So nilagay iyon sa Article 1 sa Sanligang Batas 1987. Ang sabi sa Article 1, Section 1 ng Sanligang Batas 1987, ang pambansang teritoryo na nasasakupan natin ay again, ang lahat ng kalupaan, katubigan at himpapawid. Kasama na din ang territorial sea o yung 12 nautical miles, dagat territorial or territorial sea, lalim ng dagat, yung continental shelf, meaning yung tubig, okay, sa ilalim, parang mga lupa sa ilalim ng tubig. Kalaliman ng lupa is yung mas nasa ilalim pa, okay, ng continental shelf at mga kalapagang insular, meaning yung mga lugar o bansa ng mga pulo na malapit sa atin at iba pang mga puok submarina nito. So, yan ang pinaka nasasakupan ng ating teritoryo base sa Saligang Batas 1987. So, sabi pa, yan, sa Artikulo 1 sa Ligang Batas, okay, ang mga kasama doon ay yung mga karagatang panloob or territorial sea or internal waters, I mean, karagatang territorial or internal sea, territorial sea, kalaliman ng dagat, continental shelf, kalaliman ng lupa, depth of the earth, at katubigang insular. So, explain ko sa inyo pati himpapawid. So, yung continental shelf, katulad na sinabi ko sa inyo, ito yung mga anyong lupa sa ilalim ng tubig. So remember that, meron pa rin lupa sa ilalim ng tubig. Actually, doon nga nakikita yung mga coral reefs na nakatanim. Yan. So yung pati yung mga coral reefs na yun, kasama yun sa part ng ating likas na yaman. Now, sa ilalim pa ng continental shelf, syempre meron pa rin mga land doon. Okay? So, yun yung tinatawag nating kalaliman ng lupa. Aside from the land na meron doon, pati yung mga likas na yaman. Okay? So, kunyari, meron mga gold, mineral, etc. Kasama yon sa pagmamayari natin. At meron tayong karapatang kunin iyon. Alright? Yung mga katubigang insular naman, ito ay tumutukoy sa tubig na nakapaligid sa isang bansa. So naalala nyo, 'di ba, kung ano yung mga tubig na nasa paligid natin, like example is Bashi Channel, part ng Pacific Ocean, meron tayong pagmamay-ari dyan sa Levis Sea and Sulu Sea. And syempre, yung pinaka-controversial na tinatawag nilang South China Sea, pero sa ibang mga mapa, tinatawag na West Philippine Sea. Ikaw, ano kaya ang tawag mo sa katubigang nasa ating kanluran? South China Sea or West Philippine Sea? Mas tama yon. Dapat tawagin natin siyang West Philippine Sea dahil ito ay parte ng ating katubigang insular na teritoryo.
So, ito yung isang example, okay, na kung saan makikita natin ang measurement ng baseline. So, baseline meaning ito yung pinaka guhit kung hanggang saan muna yung ating territory, okay, ng internal waters o water sa loob ng teritoryo natin. And then, meron tayong tinatawag na archipelagic waters, meaning ito yung mga nasasakupan talaga natin internally. Yung territorial sea, ito yung tinatawag ninyong, ayan, yan yung mga 12 nautical miles. Okay? And then yung puting linya, ayan, na nakikita natin na yan na merong mga red dot dashed line, yan yung 200 nautical miles. Ayan. Okay? So, meaning, mula dito sa area na yan, mula dyan sa may blue hanggang dyan sa white, pagmamayari pa natin yan. Pero again, shared. Alright, you share the waters kung sino man yung mga malalapit sa ating bansa. Makikita mo naman dito, o meron nakakabit sa atin, medyo malapit-lapit na bansa. So, pwede mag-share. Okay? Pero dun sa loob ng blue line, hindi pwede. Sa atin lamang yon. Okay? So, sana naunawaan ninyo ang pagkakaiba nun. Alright? So, bakit ba sa tingin ninyo, mga anak, mahalagang malaman ang sakop na teritoryo ng bansa? Okay? Ang pinakadahilan ay number one, upang makilala natin ang sarili nating pag-aari. Kailangan kasing malaman natin kung alin ang sakop natin at dapat nating ipagtanggol. So, ikaw bilang isang mag-aaral na nalalaman mo ito, dapat alam mo kung hanggang saan ang teritoryo ng Pilipinas upang sa ganun, kapag may dayuhan na tatangkain na kunin o galawin ang teritoryong atin, ay pwede kang tumayo at tumindig sa iyong paniniwalang sa atin yon dahil number one, ito ay approved ng international law at nasa batas natin ito. Pangalawa, seguridad. Mahalaga ito para sa pambansang seguridad laban sa pananakop. Matagal na tayong nasakop ng ibang bansa. Dapat sa ngayon, meron na tayong mentalidad na tayo ay nationalismo, di ba? Or pagmamahal sa ating bansa. Number three ay pang-ekonomiya. Napapakita kung saan pwedeng kumuha ng likas na yaman. So, pag alam mo kung saan ang teritoryo mo, hindi ka rin magkakaroon ng time na ikaw ay kumuha mula sa ibang teritoryo. Alam mo lang kung hanggang saan ka kukuha. Next is pagpapasya sa pamahalaan. Alam ng gobyerno kung saan sila may kapangyarihang mamahala. Okay? At hindi natin pwedeng sakupin ang sa ibang lugar. Number five, ugnayang panlabas. So, lalo na kapag merong overlapping, magkakaroon ng diplomatic talk or diplomasiya na siyang magkakaroon tayo ng ugnayan at agreement sa ibang bansa upang sa ganun maiwasan ang mga um, pag-aaway o tinatawag nating digmaan. So tandaan natin mga anak, our land is more valuable than your money. It will last forever. So itong bansa na ating tinitirahan, kapag ikaw naman ay tumanda na at nagkaroon ka ng anak, ito rin naman ang ipapamana mo sa iyong anak. Kaya dapat alam mo ang teritoryo ng Pilipinas upang sa ganon, ikaw mismo ay may ipamamanang isang kayamanan sa iyong anak. At dahil dyan, pag-usapan natin o gagawa tayo ng ating activity ngayon. Ang kailangan nyo lang gawin ay isulat ang inyong sagot sa inyong notebook number 6 or sa inyong CBK notebook. Okay, isulat ang tamang sagot. Maaring balikan ang ating lesson para masulat ang sagot sa tanong na ito. Handa na ba kayo? Number one, ito ay tinatawag din na kapuluan o pangkat ng mga kalat-kalat na pulo sa isang malawak na anyong tubig. Number two, ito ay batayang sukat ng mga lupain at karagatan ng mga bansang archipelagic. Again, ito yung batayang sukat. So ito yung ginamit sa public international law. O yan ang clue. Number three,
Ito ay ibinigay ng UNCLOS na sukat ng hangganan ng teritorya na dagat ng isang bansa kung saan ang bansang iyon ay may ganap na soberanya, power. Hindi mo pwedeng i-share, ikaw lang sa iyo yon at control. Number 4, ito ay binigay ng UNCLOS naman na sukat, okay, na hangganan ng territorial na dagat ng isang bansa kung saan ang bansang iyon ay may eksklusibong karapatan lamang, meaning you can share this with other nations. Okay, number 5, ito ay ang pandaigdigang kasunduan or treaty. Okay, nabunga ng ikatlong United Nations Conference na nangyari mula 1973 hanggang 1983. Ano kaya ito? Number 6, ito ay tumutukoy sa katubigang sakop ng teritoryo ng isang bansang napapalibutan ng katubigan sa alinmang panlabas na bahagi nito mula sa aplaya o pinakamababaw na bahagi ng dagat. Clue? Ito daw ay tumutukoy sa katubigang sakop ng teritoryo. Okay? O pagmamayari ng teritoryo. Ano kaya ito? Next, number 7. Ito ang natural na anyo o hugis at kahabaan ng lupang teritoryo hanggang sa pinakagilid at dulo ng lupa sa ilalim ng dagat. Or clue, lupa sa ilalim ng dagat. Anong klase ito or anong tawag natin dito? Number 8, siya ang pangulong nagpalabas ng PD 1599 na nagtakda ng eksklusibong zonang ekonomiko ng Pilipinas or EEZ. Number 9, ito ay tumutukoy sa lahat ng mga nasa ilalim, okay, ng nasasakupang lupain. So, ito yung mga lupa na nasa ilalim kasama yung mga ginto, mineral o mga bagay pa na nasa ilalim. Number 10, ito ang batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagtakda ng EEZ ng Pilipinas na may sukat na 200 nautical miles mula sa aplaya na itinuturing na teritoryong pandagat ng bansa. Muli ang ating pinag-aralan sa oras na ito, mga mag-aaral, ay tungkol sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa international law. Ang archipelagic doctrine, ang 12 nautical miles, number 3, ang EEZ. Pinag-usapan din natin sa ating aralin ang tungkol sa mga batas na nakaangkla sa international law na nakalagay sa ating batas sa Pilipinas tulad ng PD 1599 at sa Ligang Batas 1987. Nawa ay meron kayong natutunan sa ating aralin ngayon tungkol sa ang Pilipinas bilang isang bansang archipelago. I-check natin ang inyong gawa sa ating pagbabalik sa klase. Maraming salamat and magkita-kita tayo sa susunod.